Hello, good afternoon. So, when I was in my working days, like I was 20 years old at the time. So, ayun na nga, nagtrabaho ako sa MEPSA, sa Cebu, sa Pentax. Then, during that time, naghahanap din ako ambisyosa ako ng mapangasawa. So, hanap ako ng AFAM, ng foreigner. So, di ba, yun. So, ngayon, yung after work, so, pagod na pagod ako sa trabaho ko. After work ng 12 hours, kasi 6 to 6 kami lagi. So, diretso agad sa internet. Internet agad kasi gusto ko talaga mapangasawa ko is foreigner. And then, such time, sabi ng ko kasi everyday matutulog ako mga bandang alas 12 na. So, middle of the night na. Hindi nga. Actually, darating pala ako ng middle of the night from the pagkipag-chat. Pero, sawi naman tayo lagi. So, yun. Sabi kasi gusto ko ng foreigner para dalhin ako sa ibang bansa para for the greener pasture, di ba? So, ngayon, nangyari na. So, sabi ng kasama ko sa trabaho, sabi niya, nag-aksaya ka lang ng oras, nag-aksaya ka lang ng salapi sa kaka-internet mo. But, one day, meron talagang isang Japanese na nag-message lang sa akin. Message lang siya sa akin. So, reply ko lang is ganito, hi. So, after nun din ako nakipag-usap ng kahit kanino pa. So, hayon, naging faithful ako sa kanya. So, naging girlfriend ako, kumbaga. So, picture-picture lang kami. Walang mali siya sa picture. Walang malaswa. So, he was very, a good person. Then, actually, he is a Japanese. And, nakatira siya sa USA until now at naging FB friends ko siya until now. So, during that time, so, inano ko sa kanya yung buhay ko. Syempre, nagpapaawa effect. Of course, kawawa naman tayo at may ambisyon akong pumunta sa ibang bansa. So, binibigyan niya na ako lagi ng, pinapadalhan niya ako ng package. Hindi naman kalamihang package. Na-appreciate ko naman. Tapos, papadala siya sa akin ng 5,000 by weekly. Ganun. So, 5,000, 10,000 sometimes. Ayan. So, ayun. Lang kami. Email lang kami noon. Just one email. Tapos, ang bayad ko $10 lang. Then, after that, nakalikom na ako ng 50,000. So, ang ginawa ko ay pinag-apply ko siya sa Hong Kong. So, pinag-apply ko siya sa Hong Kong, yung 50,000 na nalikom ko. So, before pa niyan, every time na doon ako sa mag-withdraw ako ng salapi, mag-pick up ako ng salapi from Emwillier, may kasama ako, sabi niya, wow, swerte mo girl, ganun. So, akala niya pupunta kami sa Jollibee, pero actually, punta kami sa Jolly instead of Jollibee. So, Jollibee siya. So, order lang ako ng isang bread at isang Coke Solo. So, ano bang gagawin ko sa pera na yan? So, nagiging 50,000 talaga siya. Inipon ko talaga siya. So, nagiging $50,000. Piso. So, pag-isip-isip ko na ano kayang gagawin ko sa perang ito. So, ang ginawa ko doon, naubo ako. So, nag-apply ako. Sabi ko, i-apply ko to. Mag-a-apply ako ng DH, pang-abroad. So, sa awa ng Diyos naman, na ako sa Hong Kong. Ayun. So, through nun, kunti na lang yung kulang ko. So, 50,000. So, kunti na lang ang kulang ko. So, kasi papadala siya ng pakunti-kunti eh. Kunting
like 5,000. So, nalikom ko talaga yung whole 100,000 talaga in total nung nasa Hong Kong na ako. So, ayun, nagamit ko talaga yung mga pinapadala niya sa akin. So, yung ginawa ko naman ayun, nasa Manila pa ako. Nung nasa Manila pala ako, panay-padala din niya noon. Ayun, hanggat umaabot ng 100,000 nung nasa Hong Kong na ako. So, sabi ng nanay ko nung nasa Manila ako, nag-worried na siya, nag-worried kasi hindi ako nang hingi ng pera sa mga kamag-anak ko. Kunti lang daw yung pera bit-bit ko, ganito, ayun. Ganun, tubo ako. So, ayun, um, sabi naman tiyan ko, huwag ka mag-alala doon kasi mayroon yung AFAM, mayroon yung Foreigner pa yung tawag namin Kano. Pero actually, hindi siya Kano Japanese siya. Mabait na Japanese. So, ayan. Ako pa nagpapadala ng salapi. Sabi nila, oh, ikaw pang nagpapadala ng salapi. Ikaw nga itong kailangan ng salapi, ikaw pang magpapadala. Sabi ko, yun na nga kasi nagpapadala yung foreigner ko, ayun, yung Japanese ko. So, ayun, hindi naman ako mawaldas. Kayo kung anong gagawin ninyo kung meron kayong ganyang halaga. Siguro, some of you guys, i-waldas, shopping, Boracay na, 'di ba? Pero ako, inisip ko hindi pang short term, but for, for long term talaga. So, nakaabot talaga yung, 100,000 sa nalikom ko lahat. Kahit sa Hong Kong ako, pinapadalan pa rin ako. Naabot talaga siya in total ng 100,000. So, ang bilis-bilis ko nakabayad ng utang din. Yan. Yung dahil dun. So, ayan. After nun, naman niya ako, sabi ko na pupunta ako ng Canada. So, tuwang-tuwa naman siya sa akin. Pero sabi na niya sa akin na i-give up na niya ako. Pero kung kailangan ko ng help, handa niya akong tulungan. So, ayun. Hindi na ako nag-aas ng help kasi hindi ko na kailangan yung tulong niya. Baka this time, ako na ang tutulong sa kanya. O, diba? Then, ayun, friends kami sa Facebook hanggat nakarating ako dito sa Canada. Nung dumating na yung Facebook, syempre, friend pa rin kami sa Facebook. So, nakita na niya ako how my post on Facebook. O, diba? So, sabi niya sa akin, gi-give up na siya kasi matanda na daw siya. Actually, 50 siya noon ako. I was only 26 years old. So, ayun, 27 in my late 20s. So, somewhere like that. Then, ayun, hanggat magkaroon ako ng family, nagkaroon ako ng sarili kong family, friends pa rin kami hanggang ngayon dito sa Canada. So, nagla-like pa rin siya sa mga, sa mga pictures ko. Nagpangumusta pa rin ako sa kanya, ganun-ganun. Okay naman siya, medyo may sakit siya ngayon. So, okay naman siguro siya financially kasi syempre may din doon. May pension din siya. Pensionado na rin siya ngayon. Sana. Okay din kalagayan niya. So, ayan. Di ko talaga makalimutan yung pagtulong niya at kabaitan niya sa akin na sana naging okay lang siya sana ngayon. Friend naman kami, minsan pinakamusta ko siya, sabi lang okay, pero hindi natin alam. Pero kaalam ko ay may sakit siya. Ay, yun. Kung tatanungin ko kayo, anong gagawin niyo sa perang kung kunwari may magpapadala sa'yo ng pera at yun ay kalakihan, like 100,000, ano ang gagawin ninyo? Iwawaldas niyo ba? Katulad ng iba? Or katulad ko ba na ang iniisip ay pang long term. So, sa 100,000 na yun ay malaki nang naitulong sa akin at yun ay kung hindi dahil doon siguro, hindi ako makapunta dito sa Canada. Kasi of course, stepping stone natin ang Hong Kong para maging mabilis ang pagpunta natin dito sa Canada. So, ayan,
Ang bait-bait niya talaga si ang pangalan niya is si Dog Mikawa. So, yan. Ganun talaga. So, o diba? Nang dahil doon, nang dahil, yung iba siguro ay pinag-shopping na, pinag-Boracay na, ganun lahat. Na binagwaldan na, pinabili ng alahas. Although alahas is a good investment naman, pero I want to have a cash flow talaga. So, ayan. It's a good decision na yun talaga ang pinili ko, di ba? Wais. So, ayun. Yun lang. Tapos, ayan. Yun ang kagandahan kasi pag may magbigay sa inyo o sino man, don't take for granted of that one. You have to take advantage. You know, there's a kind of thing to take advantage is you have to think about long term, not only short term. Kasi darating ang panahon na kailangan mo ng more. So all you have to do is not just an easy money. You have to work on that. So you have to, may magbigay sa iyo ng chances. Kailangan mong you have to apply it. Bigyan lang, like, may nagpapaaral sa'yo, magmatino ka, gamitin mo yun, may mabigay sa'yo ng salapi, gamitin mo yun sa kabutihan, na para mapaganda yung buhay mo, hindi mo iwawaldas. Ganun. So, ganun lang yun. Huwag mong waldas yung mga salapi, mga magandang bagay na binigay sa'yo, katulad ng kung ano binigay sa'yo ng Diyos. Magpasalamat ka, huwag mong don't abuse it. Kailangan mo siyang gamitin sa maayos na paraan at para rin makatulong sa lahat in the future, makakatulong sa iyo tulad ng ginawa ko na hindi ko winaldas yung salapi na binigay ng AFAM sa akin. So, ayun, nakarating ako sa Canada nang dahil doon. Stepping stone ko ang Hong Kong dahil sa pera niya. Kung hindi sa pera niya, sana ko kailangan ko ng malaki pang pera. Although, not enough pa yun. Pero, ayun. Yun na yung way na I have to go and I have to ask more utang more from the other relatives. So, ayan. Kaya, pag may chance kayo, pag may nagtulong sa'yo, huwag ninyong do not take for granted of that one. Do not abuse. Huwag ninyong abusuhin. Tulungan nyo ang sarili niyo through that one. Kasi may chance na kayo na may tumulong na sa inyo tapos abusuhin mo lang, saan yan pupunta, kundi sa sarili mo din yan. Wala din kapatunguhan. You have to be wise lagi. Hindi kay waldas dito, waldas doon, abusuhin mo lahat-lahat ng meron ka. Hindi pwedeng ganyan. Kahit ang Panginoon magbibigay sa atin ng meron tayo, huwag natin abusuhin. Yan. Hanggang dito lang po. Sana may natutunan kayong leksyon at may natutunan kayo sa kwento ko. Thank you!